Hi Beb! This is Ivy and welcome to my channel. Kukuha ka ba ng police clearance? For today's video, I'm gonna show you the step-by-step on how to schedule your National Police Clearance appointment online using their official website na pnpclearance.ph. If you are interested na malaman kung paano ito gawin, please keep watching until the end of this video. Kung bago ka pa lang sa channel ko, I invite you to please do like, share, comment, and subscribe to my channel. Don't forget to hit the notification bell para updated ka sa mga bago kong video gaya nito. Without any further ado, let's get started. So basically, kailangan nyo lang pong magpunta sa website ng National Police Clearance System. Just type pnpclearance.ph. Sa mga nahihirapan hanapin ang tamang website, ilalagay ko na lang po ito sa description box. Ang website ng National Police Clearance System appointment ay very convenient at user-friendly. Madali lang sundan ang procedure. Reminder lang Beb, dapat may active email address ka dahil iyon po ang gagamitin mong pang-register kung wala ka pang account sa PNP portal. Pwede din naman kayo mag-transact using mobile phone or desktop at same lang din po ito ng procedure. Now, click login kung may account ka na. Para naman sa wala pang account, click register. This time, ang ipapakita ko sa inyo ay magre-register pa lang and click this. May magpa-pop up na terms and condition. Basahin lang po natin ito and tick box sa agreement. Ganon din sa privacy policy. After reading, click next. Kung nabibilisan po kayo sa video, paki-post na lang po para masundan nyo. Dito sa NPC account or profile, make sure na tama ang information na ilalagay nyo, lalong-lalo na sa complete name, email address, at birth date. Dahil hindi na po ito editable once na masave na ito sa inyong account. Wala pong access ang police station sa account nyo dahil magiging basis lang nila ito sa mga personal information nyo. Then, i-check ang box and click next. Dito naman, make sure na mabayaran nyo ang transaction nyo within 2 banking days dahil kung hindi, makakancel ang schedule appointment nyo. If ever naman nabayad na kayo at hindi nyo napuntahan ang scheduled appointment nyo, you can still claim your clearance within 15 days. If not, yung payment nyo ay forfeited after 15 days from the date of your scheduled appointment. Hanggat maaari, i-double check nyo yung mga information na i-encode nyo kasi dapat accurate ito. Dahil kapag may mali, hindi po i-reprint ng PNP ang inyong clearance. So, uulit ka sa application, setting of appointment, payment, and capturing of biometrics. Yes po, magbabayad ka ulit, kaya always double check sa details. Next, kung walang kahit sa record ang applicant, same day makukuha mo po ang clearance. Pero kung may hit record, kailangan pang maghintay or magpa-verify. Sasabihan ka naman ng PNP kung kailan pwedeng makuha or kung kaya din same day. Then, i-check lang po ulit ang mga box and click next. For validity of clearance, ito ay valid for 6 months lang after issuance date. So, maiksi lang ito compare sa NBI clearance. Sa renewal, the good thing part, kung may PNP account ka na gaya nito, ay pwede nyo po ulit gamitin ang inyong account at no need na magpunta sa police station for appearance. Bakit? Dahil you can avail renewal without appearance within 3 years from the last appearance mo. Basta updated ang inyong record sa PNP account at kailangan mag-upload ka ng 2x2 picture with white background at syempre selfie photo na hawak nyo ang government valid ID. Gagawan ko na lang to ng separate video kung paano ang renewal online para sa police clearance. At ito naman ang list ng valid ID na tinatanggap for applying National Police Clearance. Okay Beb, make sure na nakatik ang mga box dito, then click I agree. After natin sa terms and condition, mag-proceed na tayo sa new applicant registration. Gaya nga ng sabi ko kanina, make sure na tama ang mga information na ilalagay natin dito dahil may mga portion na hindi na pwedeng ma-edit once na na-save na natin ito. First, ilagay dito ang active email address mo na siyang magiging user ID natin every time na magla-login tayo sa PNP portal.
At sa email address mo rin po ipapadala ang mga email notification regarding sa police clearance. Next, set up the password. Make sure na madali mong matandaan ang password mo. Okay, ilagay muli ang password. Then input the first name, middle name, surname or last name. Dito sa qualifier, iselect lang kung may suffix like junior. Kung wala naman, proceed na sa gender. And input the birth date. Double check the details. Then click register. Next, may confirmation message. Do you want to save it? And click save. Ayan, registration complete. Next step, magla-login na tayo. Ilagay ang email address at password na in-input nyo upon registration. And click sign in. Upon successful login, madadirect po tayo sa profile. Now, let's complete the profile. Yung mga may asterisk na red ay required field po ito, so dapat talagang sagutan. Again, dito sa qualifier, iselect kung may suffix. Kung wala naman ay proceed na po sa gender. Select the civil status. Dito naman po sa birth certificate registration, optional lang po ito. Kung makakapag-provide po kayo, much better. Next, kung PWD ang applicant, itik lang po itong box. If ever naman na first-time job seeker ka, itik lang po ito para wala po kayong babayaran. One-time free clearance lang po ito. And reminder lang po, may additional requirements po para sa mga first-time job seeker na dapat humingi ka ng certification from barangay na first-time job seeker ka. Next, input your nationality and birthplace. Next, ilagay ang complete address mo. And active mobile number. Para sa other information, ilagay lang kung ano ang height mo, weight, complexion, at kung may identifying marks ka. Input the blood type, religion, educational attainment, at occupation. Siyempre, kailangan din natin ilagay ang family background ng applicant. Ilagay dito ang first name ng tatay, middle name, at last name. Kung may suffix, iselect lang sa qualifier and birthplace ng father mo. Next, details naman ng mother nung siya pa ay dalaga. Input the first name, middle name. Kung hindi mo maalala ang middle name ng mother mo, pwede naman initial lang or leave it blank na lang po. Tatanggapin pa rin naman ng system kahit walang nakalagay. Sa last name ang ilalagay nyo ay nung dalaga pa siya. Birthplace ng mother mo. Kung married ang status mo, input mo lang po yung name ng asawa mo. Kung single naman, gaya nito, hindi ka na makakapag-input ng details. Again, double check the details and click Save Profile. There you go! Applicant profile successfully updated. And this is the dashboard ng profile mo. Kung mag-update ka ng information mo, just click this Edit Profile. Para naman po sa pag-schedule ng clearance appointment, i-click lang po natin itong Clearance Application. Then input your purpose. May tatlong option dito, for General, LTO-PF, at SOSYA. Ang LTO-PF o License to Own and Possess Firearms ay ang nagsisilbing lisensya ng isang tao para siya ay legal na makabili o magmay-ari ng barel sa ating bansa. Ang SOSYA naman ay Supervisory Office for Security and Investigation Agencies. So, I choose General dahil pang other purposes na po ito. Next, select police station. Pwede kang pumili ng pinakamalapit sa inyo or kung saan mo gustong magpa-biometric. Now, makikita na natin dito sa calendar kung ano ang mga date na may available slot at kung ilan pa ang pwedeng magpa-appointment sa araw na iyon. Kapag AM,
pwede ka magpunta sa police station from 8 a.m. to 12 noon. At para naman sa PM schedule ay 1 p.m. to 5 p.m. Once na nakapili ka na ng schedule, click Next. Second step, for payment na po. For now, Land Bank pa lang po ang available sa payment option. Maybe soon magkaroon na rin ng e-wallet payment gaya ng GCash. So click lang po natin itong Land Bank. As you can see here, 150 ang National Police Clearance. Since na-detect ng system na senior ang applicant, may less 20% discount po siya. Kaya 120 na lang po ang babayaran ng applicant. Okay? Click Next. Beb, baka may magtanong sa akin, bakit yung iba ang binayaran 180? Ang police clearance po ay 150. At ang 30 pesos naman po ay transaction fee or convenience fee on top of the police clearance fee kaya naging 180 pesos. Last step, isa-save na po natin ang appointment. But before that, basahin nyo muna ang notes or reminders. After reading, click Save Appointment. Ayan! Appointment successfully saved. Dito sa bottom part, makikita natin ang transaction details ng applicant. Ito ang reference number na gagamitin natin for payment. At ang status ay pending pa dahil hindi pa po kami nakakapagbayad. At dito ka naman po pwede pumili ng actions like click here to pay, pag-change ng police station or appointment date, at pwede rin i-print ang transaction details. I-click lang po natin ito para ma-download ang transaction details. Ito na po yung downloaded transaction details natin. Pwede naman po itong screenshot or i-print, pero syempre, ang dapat yung ipakita sa PNP ay paid na yung status. Sample lang po ito kung paano mag-download. So ganun lang kadali ang pag-register at pag-apply ng National Police Clearance online. Hindi ko na po ipapakita sa video kung paano namin ito nabayaran. Once na nakapagbayad na kayo, ganito ang status ng transaction nyo sa portal. From pending, ngayon ay paid na. So pwede nyo na po itong screenshot or i-download para kapag hinanap sa inyo ng PNP, mapapakita nyo. Sa araw po ng scheduled appointment nyo, don't forget to bring at least 2 valid ID, copy ng transaction details, at copy ng proof of payment. After successful appointment nyo, ganito naman po ang magiging status ng transaction mo sa account. Clearance released. Ito po yung sample ng police clearance. So ito ay valid only for 6 months. So I think that's it for this video. Sana nakatulong sa inyo and thank you so much sa wala niyong sawang pagsubaybay sa mga video ko. Please do not forget to like, share, comment, and subscribe to my channel and hit the notification bell para updated kayo sa mga bago kong video gaya nito. Thank you and God bless everyone. Follow for more!